Hello, magandang araw. Kumusta po kayo? Ito po palang video ito is noong December pa ito. Ngayon ko lang siya na-edit dahil sobrang busy lang guys. Ginawa kong video ito guys kasi gusto ko i-share sa inyo kung paano ang transportasyon dito sa amin. Kung gaano ba kahirap, kung may sasakyan ba or wala. So yun po. Kung hindi nyo pa kasi naitatanong, nasiliblib na po kasi kami. Kaya hindi po mawawala ang chismis na may aswang dito. Kasi liblib na nga po, diba? About yun sa chismis na yun na aswang. Kasi nga nasa liblib tayo. Maraming kwento pero hindi ko po alam. Di pa ako makakita at ayoko makakita. Ayun, sorry. Di kita kasi yung madam. At yung big na. Ayan, paalis na kami. At salamat pa nga pala sa asawa ng kapatid ko kasi sobrang bait niya. Ihatid niya kami doon sa kalagitnaan ng kampo at saka ng Agay-aya. At ayun nga po, pag-usapan natin ang sasakyan, kung ano pong ginagamit, kung paano po makakapunta doon sa amin. Ito nga po yung gamit namin na sasakyan is yung kay Dan, sa asawa ng kapatid ko. Kaming choice kundi mag-rent ng tricycle or ng motor para lang makawi sa amin. Kasi guys, kung naitatanong nyo, wala ditong transportasyon papunta sa amin, doon sa Agay-ayan. Ang nagkapasada, walang ganun. Kasi nga guys, hirap yung kalsada doon at hindi maganda talaga na bako-bako tapos pag maulan, baha ang daan guys. So, ayun nga po guys, nakalabas na tayo sa Magtang, Tinambak. Ngayon naman, di ko alam po nasaan na tayo. Ang ganda-ganda na talaga ng dito tanawin, puro green leaves lang. At konti lang din ang mga bahay dito na madadaanan natin. Tapos kadalasan is palayan na siya. Dati nga pala guys, doon sa amin sa Agay-ayan, may nagpapasada doon na jeep. Parang nalugi yung may-ari. Hindi na siya nagpasada ulit kasi sobrang mahal nga ng pamasahe. Tapos mahal yung gasolina, tapos yung kalsada hindi pa maganda. Tapos wala siya masyadong nagsasakay doon kasi ganun nga ang sitwasyon. Do meron din kaming pampasahero sa dagat. Mas mura yung pamasahe ng pasahero sa bangka sa dagat kaysa sa land. Tapos doon na lang sila sasakay sa Tamban papuntang Naga or saan man sila pupunta. Disadvantage lang guys is pag malakas ang dagat, wala pong biyahe, wala din pasahero, kaya lugi ang business. And yes, nandito na tayo sa Barangay Union. Ganda ng kalsada nila dito guys. Sobrang smooth ng biyahe namin. Talaga mapapasana all ka talaga kasi hindi katulad sa amin talaga sobrang nakakalungkot ang kalsada. Meron din pala tayo dito madadaanan na chicken farm. Ito pong nakikita nyo itong pinapausukan. Chicken farm po yan. I don't know kung saan pong lugar na yan. Saan lugar na po tayo, hindi ko po alam. Hindi po kasi ako familiar dito kasi minsan lang po ako magawi. Ayan, at ayan nga po, nandito na tayo sa Barangay San Roque. Nga pala guys, sa San Roque is may madadaanan tayong ang rabbit farm saka gawaan ng fiberglass na sasakyang pangdagat. Yung palatandaan na nasa San Roque na tayo. Kasi sila lang naman po yung merong ganong pagawaan. May nadaanan nga din po pala kaming farm. Isa itong dragon fruit farm. Hindi po masyadong halata yung mga tanim nila kasi sobra kaming mabilis pagkatakbo. At nang bago-bago pa nga po ito, sobrang ganda nito guys kasi makikita mo talaga yung mga tanim nilang dragon fruit. Linya-linya sila. Ngayon hindi ko po mapansin kung mayroon pa silang dragon fruit na tanim.
Guys, ito na po pala yung sinasabi kong pabrika. Sarado na po yan ngayon kasi marami po nagrereklamo mga residente at mga kalapit na barangay dahil po sa amoy. At yun, tuluyan na po siya nagsara. Ang sabi ng mama ko, maganda na yung quality niya at talagang mabenta at marami pong nag-order dito. Kaso lang, yun nga po, masama sa kalusugan, masama yung epekto. Ito na nga po ang Barangay San Ramon. At paglampas nga po dito sa San Ramon, makikita natin ang mala Hollywood na landscape na maradaanan natin mamaya. Sobrang ganda nito guys, kaso lang, hindi ko lang siya nakuhanan. Promise, ang ganda. Dito po sa part na ito, itong mapulang lupa, sabi ni mama, wala daw po dyan nabubuhay na halaman kasi matigas po yan, parang bato. Ang nabubuhay po dyan is puro baging lang. Malayo nga pala guys dito ang talyer. Dahil nasiraan dito yung pinsan ko kasama yung nanay ko. Wala silang choice kundi tulak yung motor papunta doon sa talyer. Sobrang layo niya guys. Buti na lang talaga. Hindi umulan that time. Ito nga po pala yung talyer. Sobrang layo po nito doon sa nasiraan nila mama. Nilakad po nila yan. At ngayon naman po papasok tayo sa Barangay Sagrada. Dito sa kabilang side ko, sa left side, is makikita natin ang kanilang simbahan na sobrang laki. Nasa taas ng bundok. Ang ganda ng ano nila guys, kalsada, nakakainggit. Paglampas naman dito guys is rough road na. Papunta na yun sa amin. Tingnan natin ang kalsada kung ano, tsura talaga. Let's go! Oh, ito na yun guys. Kita nyo ba? Nakikita nyo naman. Kikita nyo naman yung kalsada namin. So, kayo na lang pong humusga guys. I-rate nyo 1 to 10. Gaano kaganda. So guys, ito nga po pala yung daan namin papunta doon sa Agayayan. Ganito po kalala. Matagal na po itong ganitong kalsada namin. Since bata pa ako, ganito na po talaga siya. Kaya nananawagan po ako kung sino pong gusto mag-donate. Kayo na lang po mag-donate dito kasi marami pong nangako dito na magpapaayos ng ng kalsada pero never pong naayos. Ayan po. Kaya po kung gusto niyo po mag-donate na kayo. Joke lang. Meron din po palang naayos pero napakakunti lang po nang nagawa nila. Tapos yung the rest, ganito na po yung daan. Tapos pag maulan, baha po yung yung kalsada. Ay, hanggang dito lang kami. Hindi na kaya ng sasakyan patukad sa taas. Ang ganda dito guys, oh. Ayun. Meron dyan, sa baba. Bye-bye.
Ang layo ng lugar namin. Diyan, daakyat pa kami dyan. Sa daanan na yan. Hindi na kaya ng sasakyan, so dito na lang kami. Andito pala yung kapatid ko, nagkukupra. Bye-bye! Dito guys, oh. Ang linis dyan, oh. May tabagwang dito. Di ko lang alam kung may linta dyan. Kasi lately, inaano na ng kalabaw eh. Pinapaliguan na ng kalabaw. Oh, ang ganda. Palayan to. So, ayan guys. Ang ganda dito, no? Para siyang paraiso. Ang ganda ng batis, ang linaw-linaw. May ano yan, may tabagwang or suso ba yun sa inyo? Yan, ganyan. Hanggang dyan lang po yung kalsadang maganda. Pag umakyat ulit tayo doon, pag akyat sa taas is pangit na siya guys. Sobrang nakakatakot kasi maraming dumadaan doon na motor sa daan-daan nila, nalubog na yung nagkaroon na ng parang butas yung lupa. Tapos pag maulan, nalalagan siya ng tubig. So lumalalim siya. Kaya nakakatakot doon dumaan. Parang kumbaga ito na yung pinaka-pakonsuelo sa amin guys sa mga dumadaan dito. Itong magandang tanawin nito guys. Saglit mong makakalimutan yung stress mo sa kalsada pag ito yung nakita mong tanawin. Para siyang paraiso. Napaka-peaceful. Ang ganda talaga guys dito. Ganyan. Nilibot si Kuya ko. Kumang oras lang. May tabagwang dyan sa gilid. Ay, tig-anod kang tabagwang Nagbaha kaya. Ang ganda guys, oh. Pwede dyan maligo. Malinis yan. Sabi ng papa ko, wag lang daw dyan sa walang sulog. Diyan sa walang ganito. Anong tawag niyo dyan sa ganyan? Sa amin sulog. Yan. Pag may sulog daw, walang linta. Ang linis, no? Linaw-linaw. Ang ganda, oh. Galing yan sa bukid. Wow. Ganda. Hindi ko alam kung bakit kami tumigil dito. Sandali, siguro nagpapahinga muna. Yan si Kuya Mike. Wala pa. Wait lang. Ganda, oh. Oh. Para ako nasa ibang bansa, guys. Oh. Pauwi na kami.
Nag-rest lang pala kami dito. Uwi na. Actually, maglalakad pala kami. Malayo pa kami, guys. Hindi pa ito yung bahay namin. Isang barangay pang lang ano yun namin. Ha? Ah, dyan ang daan. Nakala ko doon. Okay, bigyan ko ng Hindi naman maganda. Bigay yan ni Auntie Lynn eh.